Isang bagong sako na posible umanong naglalaman ng 11 tao ang nakita sa isang bahagi ng Taal Lake. Sa gitna yan ng ikapitong araw ng search and retrieval operations ng Coast Guard sa Lawa. Para sa detalye live mula sa Laurel, Batangas, sa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, ano ba yung bagong nakitang sako dyan at ano daw ang laman yan? Ruth, sa ikapitong araw nga ng search and retrieval operation ng PCG dito sa Taal Lake, nakarecover ng sako na posibleng naglalaman ng ebidensya patungkol na sa mga missing sa Bungero ang mga tauhan ng PCG. Bandang 1:38 kanina, nagdatingan yung diving team at tauhan ng Soko dito sa Pangpang at may inangat nga sila. Nakita natin kulay asul at kulay puti na plastic. Agad nilang dinala ang mga nakuhang sako sa PCG office. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano yung laman nito dahil tightly sealed nga yung sako at agad itong idiniretso doon sa opisina ng PCG. Pero sa huling tala natin, may 4 na sako nang nakuha ang PCG mula nung magsimula itong operasyon dito sa Taal Lake at may 91 na butong na-recover. 6 nga dyan yung nakumpirma ng PNP Forensic Group na mula sa tao. Ayon sa PCG, ang magiging pagkakasunod-sunod ng sistema dito, pagkakuha nitong mga sako na ito ay nakatakda itong dalhin sa PNP Forensic Group sa Batangas, saka naman ite-turn over ito patungo sa Camp Crame para doon gawin yung extraction at posibleng DNA sequencing. Dahil nga umabot na sa 1 linggo ang ginagawang operasyon dito sa Taal Lake, pinag-aaralan na ng bayan ng Laurel ang pagdedeklara ng state of calamity. Ayon sa lokal na pamahalaan, matindi raw ang ibinagsak ng kita ng bayan, partikular na ang mga mangingisda sa paligid ng Taal Lake. Buhat yan ng maiugnay ang kanilang lugar sa kaso ng mga sabungero. Kanina nga nagsagawa na ng relief operation ang Laurel LGU para sa lahat ng apektadong mangingisda at mamimingwit sa lugar. Ruth, ayon sa PCG, may isa pang team na nananatili doon sa site, sa searching site para ipagpatuloy yung paghahanap at nandun pa rin ngayon yung ginagamit ng PCG na remotely operated vehicle na ginagamit para doon sa scanning ng lake bed. Mas napapabilis daw nito yung paghahanap at pagtingin kung ano yung mga bagay na posibleng magamit bilang ebidensya doon sa ilalim ng lawa. Yan muna ang latest mula dito sa Laurel, Batangas. Ruth. Yan po ang Express Report ni Ian Suyu. Mga kapatid, Ruth Cabal po, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.